Pamilyar ba kayo sa kasabihang do not judge a book by its cover? Kung minsan, napapangunahan tayo ng paghusga base sa first impressions, kumbaga. Pero paano kung yung konting pagkakamali sa ating paghusga ang maglalagay sa atin sa kapahamakan? Minsan, kung sino ang inaakala nating masama, ay siya palang tutulong sa atin ng hindi natin inaasahan. At kung sino naman ang inaakala mong kakampi, ay siya rin ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Pinasok ko ang pagiging kusinera at lagi akong iniimbitahan tuwing piyesta sa ibang baryo. Nalubog ako sa utang noong namatay ang lolo kong albularyo, kaya kailangan kong magdoble kayod para makabayad. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Ang kwentong isasalaysay ko ay aking naranasan noong maging kusinera ako sa ibang baryo. Ang kwentong ito ay may kaugnayan sa aswang. Ako nga po pala si Gina, at ito ang aking kwento. Gina, sa makalawa piyesta na pala sa kabilang baryo. Merong mayaman doon na kumontak sa akin para kumatay ng isang baboy na ihahanda nila. Isasama kita sa racket ko, ha? Huh? Talaga, Gio? Naku, maraming salamat, ha. Ikaw talaga ang anghel ko, eh. Tamang-tama, sa susunod na linggo maghuhulog na naman ako ng... doon sa 5-6. Kapag daw hindi pa ako nakabayad, talagang makakasuhan na ako ng Bombay na yun. Hayaan mo, ang ibabayad sa akin doon sa piyesta, ipapairam ko muna sa'yo. Naawa na kasi ako sa'yo dahil imbis na mabawasan yung utang mo, mas lalong lumalaki. Ano nga namang hindi ako mangutang? Wala naman ako ipapampalibing sa lolo ko. Hayaan mo, gagalingan ko sa pagluluto doon para walang masabi yung may-ari ng bahay na pupuntahan natin. Tiba-tiba tayo doon. Galante daw magbigay yung matandang yun sa mga taong tumutulong doon tuwing piyesta. Saan ba yan, banda? Doon ba yan sa baryo ng Mariveles? Oo, doon yun. Di ba may kumakalat na balita dati na may aswang daw na nangyayanggaw doon? Maraming ang taga doon na dumadayo dito dati kay lolo para magpagamot. Kaya nga. Ang balita ko naman, doon na sila nagpapagamot sa bagong albularyo sa sitio. Wala na kasi yung lolo mo . Alam mo, minsan napapaisip ako, hindi kaya yung aswang na nangyayanggaw, siya rin ang nakalaban ng lolo ko bago siya namatay? Doon lang kasi siya galing sa baryo na yun, tapos nung nakauwi siya, puno na siya ng sugat sa katawan. Mga kalmot, ng mga kuko Hindi ko rin alam pero yun din yung naisip ko simula nung una pa lang. Alam mo, nagpapasalamat ako at hindi mo naman yung pagiging albularyo niya. Mahirap kasi. Lahat na lang ng mga nilalang makakalaban mo. Ganun talaga. Pero ako, gusto ko sana maging albularya para man lang maipahiganti ko si lolo sa aswang na nanakit sa kanya. Pati ba naman ang singsing ni lolo na minana niya pa sa kanununuan niya, nakuha din daw nung aswang? Paano nila gagamitin yun? Pangmamayari yun ng isang albularyo. Ang kwento sa akin ni lolo, nakuha lang daw yun ng mga ninuno niya sa sinaunang aswang din. May taglay daw na kapangyarihan yun, pero hindi ko alam kung para saan ang kapangyarihan yun. O siya, huwag na natin pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Ang mahalaga, nakapagpahinga na yung lolo mo. Kaysa naman kagaya nga nung buhay pa siya, tapos araw-araw umuungol sa sakit ng dahil sa sugat niya. Wala naman kasing paraan para gumaling yun, dahil may lason yung kuko ng aswang na bumaon sa kanya. Nakakalungkot isipin na ilang dekada ng albularyo ang lolo ko, pero sa isang iglap ay nagawa siyang patayin ng aswang dahil sa lason. Matagal bago ko natanggap ang lahat at sinisikap ko nakalimutan ng bagay na yon at magsimulang muli ng bagong buhay ng mag-isa. Si Gio ay malapit kong kaibigan simula noong bata pa ako, kaya isa rin siya sa naging sandigan ko. Bispiras ng piyesta noong pumunta kami sa baryong yon at isang matandang babae ang sumalubong sa amin sa gate. Aba, ang balita ko, magaling daw magluto itong kasama mo. Sana naman hindi siya pumalpak ngayon. Maraming karne ng baboy ang iluluto mo, pero huwag kang mag-alala. May kasama ka naman dun sa kusina. Mas maganda nga po yun para mapadali ang lahat kapag may kasama ako. Bale, bibigyan ko kayo ng tig-1,000 kapag matapos na ang piyesta, ha? Kapag may natirang ulam, pwede nyo ring dalhin pa uwi. 2 lang naman kami ng asawa ko rito, kaya masasayang lang din. Wow, marami pong salamat ha. Sige na, pumasok na kayo. At saka nga pala, merong bakanting kwarto dito sa babae. Ha?
Doon kayo matulog na tatlo kasama na si Dayan, yung isang kusinerang nakuha ko rin mula sa kabilang bayan. Opo, ayos lang po sa amin na may kasama. Magkasintahan ba kayo? Hindi po, magkaibigan lang po kami. Ay, ito nga palang pinakaayaw ko sa lahat. Wag na wag kayong aakyat dun sa pangalawang palapag ng bahay ko kasi kami lang na mag-asawa kung pwedeng tumapak doon. May sakit kasi siya at ayaw niya sa lahat yung may lumalapit sa kanya na ibang tao. Naiintindihan po namin. Sige, nahali na kayo. Unahin niyo na munang maglinis dun sa kusina ha. Gio, ikaw naman, katayin mo na ngayon yung baboy kasi mamayang gabi merong kakain dito. Lulutuin natin ang mga laman loob ng baboy. Gagawin nating dinuguan. Paborito ko pa naman yun. Sige po. Sa nakikita ko mukhang mabait naman ang matandang babae. Bali-balita din na karamihan ng mga tao sa baryo ay dinudumog ang bahay nilang mag-asawa dahil marami silang handa. Agad naman ako nagtungo sa kusina at nakita ko doon si Dayan. Ang kalahating mukha niya ay merong takip na tela. Merong electric fan doon at biglang lumipad ang telang nakatakip sa mukha niya kaya napaatras ako nang makita ko ang buong itsura nito. Pasensya ka na. Natakot pa kita? Hindi naman. Nagulat lang ako sa malaking malaking balat sa mukha. Hindi yan balat. Nung bata pa kasi ako, natapunan ng mainit na tubig tong mukha ko kaya nagkaganyan. Kaya ako nga tinatakpan ng tela ang mukha ko kasi ang daming natatakot. Karamihan tawag sa akin, aswang. Ganun ba? Ito yung tela mo. Salamat pasensya na ulit. Naku, ayos lang. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya Pinaramdam ko sa'yo na natakot ako sa itsura mo. Nagulat lang kasi ako kaya ako napaatras. Naiintindihan ko yan. Ako nga pala si Dayan. Oo. Nasabi na sa akin ni Aling Vina. Ako naman si Gina. Magsimula na tayo maglinis kasi baka biglang dumating si Aling Vina at makitang nag-uusap lang tayo. Nako, magagalit yun. Ganun ba siya kastrikta? Oo, pero may mabuting puso din naman. Pangalawang beses ko na dito bilang kusinera. Noong nakaraang piyesta nandito rin ako. Kaya pala. Nagustuhan yata nila yung luto mo kaya ginagawa ka ng suki. Oo, maganda nga itong pang-racket. May gusto kasi akong bilhin kaya lang kinapos ako sa budget kaya nandito ako ngayon. Siguradong malaking ibabahid sa atin ni Aling Vina. Si Dayan ang naguhugas ng mga plato at ako naman ang tagapunas nun. Nang iaabot niya na sa akin sana ang mga plato, bigla siyang nadulas kaya nabitiwan niya ang mga plato at nabasag ang mga yon. Nagsanhiyo ng malakas na ingay. Pareho kaming kinabahan at maya-maya lang dumating na si Aling Vina. Ano ba yung nabasag? Ang plato niyo ho. Pasensya na po, Aling Vina. Nadulas po kasi ako Pasensya? Alam mo naman siguro kung gaano kamahal ang mga gamit ko rito sa bahay, hindi ba? Babayaran mo yan. Hindi ko naman po sinasadya Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi. Bago ka po pumasok dito sa bahay, sinabihan na kitang ingatan mo mga gamit ko, hindi ba? Linisin niyo yan. Bilisan niyo. Pasensya na po ulit. Nagdadabog ang matandang babae at saka tinalikuran niya kaming dalawa. Nang mga oras na yon, dumating naman si Gio at dala niya ang mga laman loob ng baboy. Nakita niya ang mga platong nabasag kaya nagtatanong ang mga mata niya sa akin kung sino ang may gawa nun. Nadulas kasi si Dayan kaya nabitiwan niya yung mga plato. Lagot na. Wala akong sasahurin yan. Kaya nga Hayaan mo na. Aksidente lang naman talaga yung nangyari Kaya pala nung nakasalubong ko siya parang galit siya dahil may nangyari pala dito. O sige, pagkatapos na dyan, linisin niyo na itong mga bitukan ng baboy Kayo na rin yata magluluto. Oo, kami nang bahala. May gagawin ka pa ba? Hiwain ko na pala yung mga karne. Nasabi na ba ni Aling Vina sa inyo kung anong klaseng luto yung gusto niya? Ang sabi niya sa akin kanina, magluluto daw ng afritada at saka yung luto na may langka. Sandali lang, ito nga pala yung listahan niya kanina na binigay sa akin. Yan yung mga putahe na gusto niyang iluto sa karne ng baboy. O sige, hiwain ko lang yung karne Maiwan ko na kayo. Itatapon ko lang itong mga nabasag na pinggan Babalik din ako agad. Sige. Nang makaalis naman si Dayan, may biglang pumasok na matandang lalaki sa kusina. May tungkod at payat. Alam ko na siya ang asawa ni Aling Vina kaya ngumiti ako sa kanya.
Matanda na ito at kung di ako nagkakamali ay ulyanin na rin dahil para siyang bata kung kumilos. May dala siyang maliit na backpack at ang suot niya'y damit na mahaba na sa tansya ko ay damit ni Aling Vina. Bigla siyang lumapit sa mga bituka ng baboy at kinain yun. Sarap naman itong dinuguan. Ay, Manong! Hilaw pa po yan! Huwag po! Hindi po namin yan nalilinisan! Sino ka ba? Bitiwan mo nga ako. Naku, madumi pa po yan Iluwanin na po. Tumigil ka, hindi kita kilala. Ang sarap naman ito, parang chicharon. Manong, tama na po. Iluwanin na po yan. Lupin! Ay, Diyos ko! Ano ba naman yung ginagawa mo? Hilaw pa yan! Kaya bakit mo kinakain? Tingnan mo, ang lansa-lansa mo na at pati ang damit ko nadumihan pa. Ayaw niya po kasi magpapigil Ay, ulyanin na kasi itong si Lupin Kaya itong kalbaryo ko araw-araw. Hay! Ang mabuti pa, Gina. Ilayo mo na nga yun sa kanya yung mga bitukan ng baboy. Nakakatiri naman ito asawa ko. Sige po, akin na po yan, Mang Lupin. Akin na to. Bakit ba ninyo ako pinipigilan na kumain? Hindi sa pinipigilan kita. Hindi pa kasi niluluto ang mga yan at lalong hindi pa nalinisan. Kaya pwede ka magkasakit. Tara na, umakyat na tayo sa itaas. Aling Vina, may nginungaya pa po si Mang Lupin. Ayos lang po ba kung dudukutin ko po sa bibig niya yung kinakain niya? Ay, sige. Hahawakan ko siya sa dalawang kamay para hindi makapalag. Kaagad ko namang dinukot sa bibig niya ang hilaw na bituka ng baboy, pero bigla niyang kinagat ang daliri ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Halos ayaw niyang bitiwan ang daliri ko, kaya napilitan na lang akong itulak siya. Muntika naman siyang matumba at mabuti na lang nahawakan siyang bigla ni Aling Vina. Dumudugo ang daliri ko dahil bumaon ang mga ngipin niya doon. Aray ko. Ang sakit. Ay, pasensya ka na talaga, Gina, ha? Gio! Bakit po, Aling Vina? Tulungan mo naman akong iakyat tong asawa ko sa kwarto namin. Inaatake na naman siya sa pagiging ulyanin niya. Pati ba naman ang daliri ni Gina, kinagat niya. Ano po? Napapaliw ka na talaga, Lupin. Alam mo, pag ako mainis sa'yo, ipapasok na kita sa mental hospital. Nakakapagod kang alagaan. Gina, babalikan kita ha. Iatid ko lang sila sa taas. Ay, tara na nga, Gio. Ayoko kumakyat. Kakain pa ako. Ay, nako, mamaya pa ang kainan. Umakyat ka na sa kwarto natin. Panay ang lingon sa akin ng matandang lalaki habang papaakyat ng hagdan. Bumalik naman si Dayan at pinakita ko sa kanya ang daliri kong dumudugo. Nabigla ako nang sipsipin niya ang sugat ko at nilunok ang dugong nakukuha niya doon. Dayan! Ano ba bitiwan mo nga yung daliri ko? Dinudugo kasi. Napano ba yan? Napano pa? Di kinagat ng matandang lalaki. Bigla ba naman siyang pumunta dito sa kusina tapos pinaglalantakan yung mga hilaw na bituka? Ano? Lumabas siya sa kwarto niya? Oo, pinilit nga lang siya ni Aling Vina na umakyat ulit sa kwarto nila Andun, nagpahatid sila kay Gio. Bakit niya naman kinagat ang daliri mo? Dinukot ko kasi sa bibig niya yung hilaw na bituka. Nagalit yata kaya ako kinagat. Grabe, sakit-sakit. Paano ka makakakilos niyan gayong may sugat ka? Babalutin ko na lang to sa tela. Hindi ko na lang siguro babasain. Sige, ang mabuti pa ako na lang ang magluluto ng dinuguan. Magpahinga ka na muna doon. Umalis na muna ako sa kusina at pumunta sa papag kung saan hinihiwa ni Gio ang mga karne ng baboy. Maya-maya pa, nakababa na si Gio mula sa kwarto ng dalawang matanda. Napatingin ito sa kawalan bago tumingin sa akin. Gina, tignan mo tong likod ko. Kinagat rin ako ng matandang lalaki. Ano? Ay, patingin nga. Hala ka, Gio. Bumaon din yung ngipin niya sa likod mo. Ganun daw talaga yung matandang lalaki niya, sabi ni Aling Vina. Kapag may gusto siya tapos hindi nasusunod, nananakit siya. Nagiging bayolente raw. Alam mo ba si Dayan? Sinipsip niya yung dugo ko sa daliri. Nung makita niya dumudugo yung daliri ko kanina, nanlaki bigla yung mga mata niya tapos napangisi. Sabay hila sa daliri ko at sinipsip. Sa totoo lang, parang wala akong tiwala sa kasama mo doon sa kusina. Kusinera ba talaga yon? Bakit naman? May napansin kasi ako sa kanya. Meron siyang kwintas na may pangil na kulay itim . Ang pagkakaalam ko, ang nagsusuot lang ng mga ganun, mga alagad ng demonyo. Ano? Hindi ko nakita yun .
Basta, wag mo siyang pagkakatiwalaan ha. Hindi ko to sinasabi dahil meron siyang hindi kaaya-ayang itsura. Pero parang kasing may nararamdaman akong kakaiba eh. Doon naman ako nagsimulang hindi maging komportable kay Dayan. Hanggang sa napansin ko nga ang suot niyang kwintas na may pangil na kulay itim. Kung hindi ako nagkakamali, pangil ng usayon. Iniwan ko siya sa kusina at nagbanyo lang ako. Pagkalabas ko naman, bigla akong sinalubong ni Gio at hinila palayo sa kusina. Bakit ba? Naghahanda kami ng pagkain dun sa kusina. Nakita ko may ginawa si Dayan sa mga pagkain. Ano? Anong ginawa niya? May pinantak siyang likido sa mga dinuguan nang umalis ka. Papasok na sana ako. Kaso nung nakita ko yung ginawa niya, agad akong bumalik. Hindi kaya isa siyang aswang at gusto niyang mangyanggaw ng mga bisitang kakain dito mamaya. Hindi ko alam pero kailangan na malaman to ni Aling Vina. Wag. Kapag ginawa mo yun, maaari tayong mapahamak. Paano naman kung totoo nga na may nayanggaw o di kaya may sasakit ang tiyan? Di doon na natin sabihin kung anong ginawa ni Dayan. Sa awa naman ng Diyos, walang nangyari sa mga taong kumain ng hapunan. Wala akong ni isang nabalitaan na sumakit ang tiyan o nayanggaw. Hanggang sumapit na ang araw ng handaan, dinumog nga ng mga tao ang bahay ng mag-asawa kaya sobra din ang pagod namin. Maayos at masayang naidaos ang araw ng kapistahan. Hanggang sumapit ang gabi. Nagliligpit na kami dahil wala ng bisita. Lumapit naman sa akin si Dayan at hinaplos ang likuran ko para makuha ang aking atensyon. Gina, napansin ko lang na simula kagabi, parang hindi mo ko iniimik. May problema ba? Wala naman. Napagod lang kasi ako kaya wala na ako sa mood na makipag-usap. Ang sabi nga pala ni Aling Vina, baka raw bukas pa tayo ng umaga makakauwi kasi marami pa daw ang dapat nating linisin mamayang gabi. Okay lang naman sa akin, may additional naman na bayad sabi niya eh. Oo, pero ako wala nang makukuhang sahod dahil sa mga nabasag kong pinggan. Mamayang gabi, gusto mo bang pumunta sa sayawan? Masaya yun. Titingnan ko, sobrang sakit kasi ng likod ko dahil buong araw tayo nasa kusina. Parang mas gusto ko na lang mahiga at matulog para maaga akong makauwi bukas. Kung sa bagay, nakakapagod nga talaga. Kinagabihan, sobra akong nagulat nang pumasok si Gio sa kwarto. Hingal na hingal. May narinig din akong ingay mula sa labas. Wala na si Dayan sa tabi ko kaya kaagad akong bumangon at nagtatakang humarap kay Gio. Gio, ang akala ko ba pumunta ka sa may sayawan kanina? Ang aga mo nakabalik ka. Gina, may problema. Merong aswang na umatake sa barangay. Nakilala nila kung sino yung lalaking yun. At ang kwento ng asawa niya, dito lang daw sila huling kumain. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Teka, bakit sobrang ingay sa labas? Ano namang meron? Sinugod kasi ng asawa ng lalaki yung mag-asawa dito. Sila yung sinisi sa nangyaring pangyayanggaw. Kaya yung matandang lalaki, galit na galit. Nakuha niya pang magalit ulyanin na nga yun. Tara, pumunta tayo sa kanila doon sa labas para malaman natin kung anong pinag-uusapan nila. Ay! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kumuha na nga ako ng ibang kusinera galing sa ibang lugar tapos nagkanta leche-leche pa. Sino ba kasi ang may gawa dun sa yanggaw? Kayong dalawa ni Dayan ang nandun sa kusina, hindi ba? Basta wala po akong kinalaman sa pangyayanggaw na yun. Hindi naman po ako nakisali sa kanila sa pagluluto eh. Hanapin ninyo si Dayan. Tawagin niyo siya at ipaharap sa akin. Oo nga no. Nasaan nga ba si Dayan? Ewan ko. Basta nung nagising ako, wala na siya sa kwarto kanina. Bawat taon may nayayanggaw talaga sa baryo na ito at madalas na sinasabing galing sa amin ang asawa ko ang yanggaw. Paano yung manggagaling sa amin? Hindi naman kami aswang. Ako nang bahalang kumausap sa mga tao. Ako nang haharap sa kanila. At kung pwede lang, huwag kang ganong mag-isip dyan dahil baka bumalik na naman ang pagiging ulyanin mo at mas mamroblema pa ako. Kami lang dalawa ni Dayan ng kusinera kaya isa sa amin ang gumawa sa yanggaw. Pero hindi po ako yun. Hindi ako aswang ano. Marami na akong lugar na pinuntahan para maging kusinera at hindi ko pa ito nararanasan. Ang mabuti pa, hanapin ko na si Dayan. Dapat na alam niya yung nangyayaring to at dapat siya yung magpaliwanag sa mga nangyayari. Sasamahan na kita! Sumama ako kay Gio na ikuti ng buong bahay para hanapin si Dayan pero wala na doon kahit ang anino niya. Bumalik kami sa kwarto pero ni isang gamit nito ay hindi na namin nahanap.
Doon na lumakas ang aming kutob na totoong nangyanggaw siya tsaka umalis. Hindi kaya sinadya niyang tumakas kasi alam niyang may mayayanggaw ngayong gabi. Oo, kasi alam niyang mangyayari to kaya para maligtas ang sarili niya, agad siyang umalis. Gusto yata ng babaeng yun na akong panagutin sa ginawa ni. Dapat lang na malaman ni Aling V ang ginawa ng babaeng yun. Sasabihin natin sa kanya na nakita mo siyang may pinatak dun sa dinuguan. Sige, ayoko masangkot sa gulong to, Gina. Pwede tayo mapahamak at managot kapag wala tayong ginawa. Ang sabi ni Mang Lupen, kada taon daw may nangyayaring yanggaw at silang sinisisi. Kung si Dayan ang kinukuha nilang kusinera sa tuwing piyesta, isa lang ang ibig sabihin nun. Siya talagang nangyayanggaw. Tara na, bumalik na tayo kina Aling Vina at Mang Lupin. Nang makabalik kami doon, nadatnan namin si Aling Vina na hinahaplos ang likuran ni Mang Lupen. Hinihingal din ang matandang lalaki at galit na galit itong nagmumura dahil sa nangyari. Kasalanan mo to, Vina. Alam mo naman na nangyari na ito noon. Bakit pinababalik mo pa rin si Dayan dito at pinapatulong tuwing fiesta? Malaking kahihiyan na naman ito para sa pamilya natin. Hindi kasi ako naniniwalang si Dayan ang may gawa. Naawa lang kasi ako sa kanya. Sa itsura pa lang ng babaeng yon, halata ng aswang siya. Pero puro pagtitiwala ka pa rin sa kanya. Aling Vina, wala na po si Dayan. Wala na rin po yung mga gamit niya doon sa kwarto. Siguro umalis po siya nung nagpapahinga na ang lahat. Ipahanap mo ang babaeng yan at dalhin niyo siya pabalik dito. Dapat lang na pagbayaran niya ang ginawa niya sa mga tao. Umalis siya nang hindi nagpaalam sa akin kaya wala nang ibang sisisihin sa nangyari kundi siya nga talaga. Meron po palang gustong sabihin sa inyo si Gio. Ano naman yon? Nung gabi po nang matapos silang lutuin yung mga dinuguan, nagkataon po na papasok ako nun sa kusina at siyang umalis naman si Gina. Nakita ko po si Dayan. Meron po siyang pinapatak doon sa mga pagkain. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Kasi ayoko pong magkagulo ang lahat. Malakas po yung kutob ko na baka kagabi pa nakain ng lalaking yun yung putahing may yanggaw. At ngayon lang umepekto. Parang hindi ako makahinga. Mamamatay na yata ako. Gio, tulungan mo ako. Buhatin mo muna ang asawa ko papunta sa kwarto para malagyan ko siya ng oxygen. Sige po. Matapos ihatid ni Gio ang matandang lalaki sa kwarto nito, kaagad kaming naghanap ng posibleng maiiwan ni Dayan na ebidensya. Hanggang sa naisipan kong halukayin ang basurahan at doon ko nga natagpuan yung bote na pinaglagyan niya noong likido. Inamoy namin yon at halos masuka kami dahil napakabaho nun. Ano bang klaseng likido ang laman yan? Sobrang baho na malansa. Hindi ko rin alam pero malakas ang kutob ko na may halutong dugo at laway ng aswang. Yan ang sabi sa akin ni Lolo. Ang yanggaw daw, pwedeng mula sa laway ng aswang o di kaya may ipinalunok sila sa isang tao na kung tawagin mutya ng pagkaaswang. Basta kahit anong mangyari, alis ako dito bukas. Uuwi na tayo. Di na baling hindi ako masahuran dito basta alis ako. Ako nga rin natatakot talaga ako, Gio. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Gio, Gina, may hihilingin lang sana akong pabor sa inyo Ano naman po yun? Kailangan ko kayo para magpaliwanag sa barangay. Kung pwede lang sana na wag muna kayong umuwi bukas. Handa akong bayaran ang araw ng pananatili nyo rito. Aling Vina, pwede ka po naming tulungan na magpaliwanag pero hindi po kami pwedeng manatili dito. Nakikiusap ako sa'yo. Kayong kusinera namin kaya kayo lang ang paniniwalaan nila. Lalong-lalo ka na, Gina. Ayokong managot sa kasalanan na hindi ko namang ginawa. Pero kasi, Aling Vina, hindi naman po pwede na dito lang kami. Natatakot din po kami sa posibleng mangyari. Ayokong madiin sa nangyaring yanggaw. Narinig ko yung mga tao kanina. Handa silang pumatay kapag nalaman nila kung sinong gumawa ng yanggaw na yun. Hindi naman po namin nahayaan na hindi malinis ang pangalan niyo sa mga tao bago kami umalis. Nakikiusap ako, wag na muna kayong umalis. Lumuhod sa harapan namin ang matandang babae, kaya nahirapan kaming tanggihan ang hiling nito. Pagkasapit ng umaga, hindi nga kami umuwi. Pinatawag kami sa barangay para magpaliwanag at nakumbinsi naman ang kapitan na taong bayan sa amin. Maski na sila, inisip na si Dayan nga talaga ang may kasalanan dahil hindi na ito nagpakita.
2 beses na ako nakapasok sa kwarto ni na Aling Vina at Mang Lupin. May napansin ako dun eh. Gaya ng ano? Sa tingin ko ilang beses nang nakunan to si Aling Vina. May nakikita kasi ako dun sa loob ng kwarto nila na mga garapon. Tapos may mga fetus. Ano? Oo, yun yata yung ayaw nilang makita eh. Pero wala silang pagpipilian. Kasi ako lang yung pwedeng tumulong sa kanya para mapakit yung matandang lalaking yun eh. Tapos palaging bukang bibig ni Mang Lupin ang mga aswang. Nakakita na rin yata sila ng aswang. Siguro, yun ang sabi niya eh. Kaya yata galit na galit si Mang Lupin kay Aling Vina dahil kinuha nitong kusinera ulit si Dayan. Kahit may nangyaring yanggaw na noon. Sinadya yata to ni Dayan para masiraan yung mag-asawa. Ano kayang nagawa ng mag-asawa sa kanya, no? Malakas kasi ang kutob ko na hindi niya to gagawin kung walang rason. Kaya nga, sa tingin ko talaga may atraso yung mag-asawa sa kanya at gumaganti siya sa ganitong paraan. Pagkasapit naman ng gabi, lumabas kaming dalawa ni Gio sa bahay para magpahangin sa garden. Mansyon kung tawagin ang bahay ng mag-asawa dahil malaki at malawak ang bakuran. Nagsitayuan ang balahibo ko nang may marinig akong ungol ng aso kaya niyaya ko si Gio na pumasok na sa loob ng bahay. Ang sabi nila kapag umungol ang aso, may masamang nilalang daw silang nakikita na hindi nakikita ng lahat. Oo, ganun nga rin ang sabi ni Lolo. Tara na, doon na tayo sa loob. Hindi, tignan mo yun. May alimaw sa itaas ng bubong. Tignan mo. Aswang yata yun, Gio. Nasa bubong siya kung saan banda ang kwarto ni Mang Lupin. Ayan, tumalay siya pababa ng bubong na makita niya tayo. Tara, habulin natin. Natatakot ako. Ayoko nga. Huwag ka matakot. Meron akong rosaryo, kaya hindi makakalapit sa atin ang aswang na yan. Halika na. Saan mo naman nakuha yung rosaryo mo? Kakasuot ko lang nito kanina. Ewan ko ba, basta ko na lang to nakita doon sa ilalim ng una na hinihigaan ko sa kwarto. Tara na kasi, nandun pa yata yung sa likod ng bahay. O sige, bilisan na natin. Tumakbo kami para sundan ang nilalang na yon. Korteng tao ang katawan niya, pero may buntot at itim na itim ang balat. Hinawakan ni Gio ang kamay ko habang umiikot kami sa likod ng bahay. May nakita akong gumalaw na mga halaman sa garden kaya sigurado ako na doon nagsuot ang halimaw na yon. Ayun! Tingnan mo! May gumagalaw na mga halaman! Doon yata siya nagtatago sa atin. Ang puntere niya yata si Mang Lupin. Kailangan natin protektahan yung matandang lalaki. Wala naman tayong magagawa kung may aswang dyan eh. Wala tayong laban sa kanya. Baka nga mamatay lang tayo. Wala ka bang tiwala sa Diyos? Meron, pero... Tara na! Tignan na natin yung parteng yun. Wala naman akong magawa nang hilahin ako ni Gio papunta sa matataas na mga halaman. Doon namin nakita ang nilalang na tumalon mula sa mayayabong na mga tanim papunta sa kakahuyan. Akmang susunod pa kami doon kaya lang nagulat kami nang makita namin si Dayan. May dalang karit na mahaba at nakangisi sa amin. Si Dayan? Akong bahala. Huwag ka matakot. Isa lang siyang kampo ng demonyo. Umatras na tayo. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Hindi siya makakalapit sa atin. Walang hiya ka, Dayan. Isa ka palang aswang. Bakit mo nagawa to sa mag-asawa? Bakit mo sila gustong masira sa mga tao? Parang wala siyang naririnig, Gio. Sa tingin ko talaga, wala siyang balak na mambiktima ng ibang tao. Ang mag-asawa lang ang habol niya. Kailangan nating alamin ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Halika na, bago niya pa tayo patayin gamit ang karit niya. Tumalon si Dayan sa madilim na bahagi ng kakahuyan at hindi na namin alam kung saan siya nagtungo. Agad kaming bumalik sa loob ng bahay pero nakasalubong naman namin ang matandang babae. Anong ginagawa ninyo dito sa labas? Alam niyo naman na delikado, lalo na't may aswang. Siguro, nandirito lang gumagala si Dayan. Tama po kayo. Nakita namin siya kanina. Tsaka hindi lang po yun. May nakita kaming nilalang mula sa bubong kanina kung saan banda yung kwarto ni Mang Lupin. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo po, Aling Vina. Nilalang na may buntot tapos maitim ang katawan. Hindi sisiraan ni Dayan ang pangalan niyo sa mga tao kung wala kayong nagawa sa kanya. Paano ba kasi niyo nakilala si Dayan? Napatay ng asawa ko noon ng mga magulang ni Dayan. At sa kagustuhan ko na makabawi, palagi ko siyang binibigyan ng trabaho para makatulong sa kanya. Hindi ko naman akalain na mga aswang pala sila. Bakit naman po pinatay ni Mang Lupin yung mga magulang niya?
Malaki ang atraso ng mga magulang ni Dayan sa aming mag-asawa. Hindi natanggap ng asawa ko na ilang beses akong nakunan ng dahil sa kanila. Nagpanggap silang manghihilot at kapag buntis ka, kailangan mo magpahilot para mapabilis ang pag-iri mo sa bata. Kaya lang, imbis na maging maayos ang kalagayan ng mga batang pinagbubuntis ko, nakunan ako. Ano? Mawalang galang na po sa itatanong ko ha. Pero yun po mga fetus na nasa kwarto nyo, yun po ba yung mga anak nyo? Oo, yun na lang ang natitirang alaala namin sa mga anak namin. Ayaw kasi ng asawa ko na ilibing sila. Nang dahil sa mga nalaman namin, gumawa kami ng paraan kung paano mapoprotektahan ang mag-asawa sa aswang na si Dayan. Hindi pa din kami pwedeng umuwi dahil na rin sa pag-aalala sa kanila na baka bigla silang sugurin ng aswang na babae. Hanggang isang umaga, naglilinis ako ng kwarto. Magwawalis na sana ako ng ilalim ng kama nang may masagi ang walis na parang mabigat na bagay. Agad-agad akong sumilip doon at may nakita akong isang bag. Gio, halika! Tingnan mo to. Hindi ba parang bag yan ni Dayan? Saan? Titignan ko. Oo, ito nga yun. Aabutin ko ha, para makita natin yung laman. Itinago niya rito yung bag niya. Ang akala ko, nadala na niya lahat ng gamit niya nung pag-alis niya. Sinadya niyang iwan yung bagay na to. Kasi walang ibang mag-iiwan dito kundi siya. Sige, buksan mo na. Sige, tignan mo. Mga patalim yung laman at may bahid pa ng dugo. Saan niya kaya ito ginagamit? Sa pagpatay ba ng mga tao? Mga ganitong patalim, pareho sa ginagamit ko para kumatay ng baboy ah. Ano, kinakatay niya yata yung mga tao bago kainin? Demonya talaga yung babaeng yun. Ayan, may isa pang bote na may laman na likido. Ang mabuti pa, itago mo na lang ulit yan. Huwag mo nang sabihin sa mag-asawang tungkol sa nakita natin. Sigurado ako na yan ang binabalikan niya. Pagkahandaan natin ang pagbabalik niya. Kailangan na hindi niya magalaw ang mag-asawa. Sige, asin at bawang lang ang katapat ng aswang na yan. Simula ngayon, magdala ka lagi ng asin at bawang ha. Ilagay mo sa bulsa mo para kung sakaling may magpakitang halimaw, may ilalaban tayo. Ibinalik namin sa ilalim ng kama ang bag ni Dayan. Nang palabas na ako sa kwarto, narinig ko ang malakas na boses ng mag-asawa mula sa itaas. Mukhang nagtatalo sila. Dala ng aking kuryosidad, dahan-dahan akong umakyat sa hagdan para makinig. Si Gio naman ay nasa kusina para magluto. Ikaw talaga ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Lagot ka talaga sa akin kapag nakapasok pa ulit ang babae yun dito sa bahay natin. Sinasadya mo yata to, Vina. Gusto mong mapahiya ko at ulihin ng mga tao. Hindi totoo yan. Asawa kita, kaya bakit ko gagawin ang bagay na yon? Hindi ko naman kasi alam na gagawin ulit ito ni Dayan. Bago pa man ang lahat, kinausap ko na siya tungkol dito. Pangalawang beses na ito. Noong una, muntik na akong tagain ng mga tao dahil sa kanya, hindi ba? Lintik na babaeng pangit na yan. Patawarin mo na ako. Hindi ko kasi alam na kakaibang babaeng yun eh. Noong una, ang buo akala ko wala naman siya kinalaman sa nangyaring yanggaw noon. Inisip ko na makagaling sa iba at sinabutahin lang tayo. Kahit na, pag ako ang makahuli sa babae yan, gugutay-gutahin ko talaga ang katawan niya. Gagawin ko ang lahat para hindi na makalapit ang babaeng yan dito sa atin. Nandiyan naman sina Gina at Gio, handang tumulong para mahuli ang babaeng yon. Di ako nagtitiwala sa kanila. Pwera na lang kung... Kung ano? Ha? Sila na lang ang naniniwala sa ating inosente tayo, kaya huwag ka nang gumawa ng dahilan para pati sila'y magduda. Sila lang ang kakampi natin, Lupin. Alam mo kung anong klaseng tao ang tinuturing ko na kakampi. Hindi naman nakaimik ang matandang babae kaya kaagad na akong bumaba. Meron silang napag-usapan na hindi ko naintindihan, pero isa lang ang natitiyak ko. Walang tiwala sa amin si Mang Lupin. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit normal nang makipag-usap ang matandang lalaki sa kanyang asawa. Ang alam ko kasi ulyanin siya, pero sa pagkakataong yon, napapaisip na ako. Hoy, kanina pa kita kinakausap pero parang wala ka sa sarili ah. Ano ba iniisip mo? Namimiss mo nang umuwi no? Hindi naman. Wala ka bang napapansin kay Mang Lupin? Hindi ba may pagkaulyanin ng matandang yun? Pero bakit parang normal naman siya?
Basta meron talaga sa kilos niya na hindi ko maintindihan eh. Siguro masamang tao talaga ang matandang yun. Kala ko, ako lang yung nakakapansin eh. Sabi ba naman sa akin ni Aling Vina, may maintenance na gamot yung matanda. Kapag daw hindi nakainom ng gamot, nagiging ulyanin raw. Ah, ganun ba? Kasi kanina narinig ko na nagtatalo silang dalawa eh. Ramdam ko na natatakot sa kanya si Aling Vina. Kung iisipin, kahit nga itulak na lang ni Aling Vina, matutumba na yun eh. Asawa sila. Normal lang sa mag-asawa yung pagtatalo. Siguro nadala sila sa nangyari tapos naulit na naman. Kaya nagagalit si Mang Lupin. Malakas ang kutob ko na hindi nagsasabi ng totoo si Aling Vina sa atin eh. Hindi talaga ang pagpatay ng asawa niya sa mga magulang ni Dayan ang naging ugat ng problema. Meron pang iba. Grabe yung instinct mo. Oo, alam mo naman na hindi pa ako nagkakamali sa instinct ko. Tsaka narinig ko na walang tiwala sa atin si Mang Lupin. Kaya huwag din nating ibigay ang buong tiwala natin sa kanila. Tumango naman sa akin si Gio. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, nagbantay kaming dalawa sa labas ng bahay. Nagsitayuan na naman ang mga balahibo ko nang marinig namin ang malakas na ungol at tahol ng mga aso. Meron pang tunog ng mga uwak. Mararamdaman mo talaga na may masamang nilalang na umaaligid sa mansyon. Ihanda mo na ang asin at bawang mo. Sigurado ako na darating na naman yung aswang para sumugod dito. Oo na, kanina pa nga eh. Ewan ko ba pero sobrang nakakatakot naman kasi yung alulong ng aso. Para tayo nasa horror movie pero sa totoong buhay. Huwag ka magpapadaig sa takot mo, Gina. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit natin to ginagawa eh. Bakit ba natin tinutulungan na mag-asawa na yun? Hindi naman natin sila kamag-anak at mas lalong hindi tayo superhero ah. Tumutulong tayo dahil kailangan nila ng tulong natin. Sandali. Ay na ang aswang. Nagpakita siya sa atin. Sabuhin mo na siya ng asin. Itong sa'yo! Tigilan mo na mag-asawa para makaalis na kami sa lugar na to! Walang alis. Mamamatay kayong lahat sa mga kamay ko. Hindi kami ganun kadaling patayin. Anak ka talaga ng demonyo. Hindi ka man lang natablan sa asin. Pwes, dito sa bawang siguradong uuso ka. Hindi niyo ko kaya. Maghintay lang kayo dahil darating ang tamang panahon ng kamatayan ninyo. Gina, sabay tayong sasaboy sa kanya ng asin at bawang. Dali! Sige! Matusta ka ng hayop ka! Kaliwat kanan ang ginawa naming pagsaboy ng asin at bawang sa aswang. Nakikita kong nasasaktan ito, kaya lang mas pinili niyang huwag kaming atakihin. Kung hindi ako nagkakamali, may pinaglalaanan siya sa amin ng panahon kung kailan kami papatayin. Habang panay ang saboy namin ng asin at bawang sa aswang, lumabas naman ang matandang babae. Takot na takot ito nang makita ang aswang. Gia, pumasok na kayo dito sa loob. Bilisan niyo bago pa siya gumante. Tara na, Gina. Nag-iiba na ang aura ng aswang. Parang mangangain na siya. Uubusin ko lang tong asin na dinala ko. Hindi siya makakalapit sa atin kaya hindi niya tayo masasaktan. Tignan mo. Inaatake ng aswang si Aling Vina. Tulungan ninyo ako! Tama na! Aray ko! Walang hiya kang aswang ka! Kung sino walang kalaban-laban, siya pang sinaktan mo! Eto pang sayo! Yan! Napuruan mo siya sa muka. Hilahin na natin si Aling Vina papasok ng bahay. Dali! Oo, ito na! Tumayo na po kaya, Aling Vina! Tara, doon na tayo sa loob! Dali-dali namang naglakad ang matanda papasok sa bahay. Awang-awa kami sa kanya dahil marami siyang sugat sa dibdib at mukhang kinalmot ng aswang. Sakto naman na may dala akong gamot para sa sugat. Palagi ko talagang dinadala yon para kung sakaling masugatan ako ng kutsilyo ay may igagamot ako. Tinahiga namin ang matanda sa sofa at ako na ang naglinis sa sugat niya. Bakit pa kasi kayo lumaban? Mas lalo siyang magagalit dahil sa ginawa ninyo. Kailangan na mapatay ang aswang na yun. Pero paano natin gagawin yun kung halos hindi siya natatablan ng asin at bawang? Ang ganoong klase ng aswang, sadyang mahirap patayin. Isang dekada na yung nagliligalig sa lugar na ito, pero wala pang manggagamot na makatalo sa kanya. Aling Vina, bakit po parang may ugat na lumalabas sa sugat niyo na kinalmot ng aswang? Lason yan! Mamamatay ako kapag hindi natanggal ang lason sa katawan ko. Ano? Kung ganun, posible nga ang aswang na yun ang siyang aswang na nakalaban ng lolo kong manggagamot. Namatay din siya noong nakalmot siya ng aswang at ang sabi niya,
May lason daw ang kuko nito. Hindi kayo maaaring mamatay. Teka, kailangan na malaman to ni Mang Lupin. Aakit ako sa taas. Sasabihin ko sa kanya nangyari sa inyo. Ay, wag na. Baka kayo pang sisihin niya sa nangyari. Hindi baling sisihin niya kami. Ang mahalaga, malaman niyang sinalakay kayo ng aswang. Pinipigilan niya pa akong wag umakyat sa kwarto nila pero hindi talaga ako nagpapigil. Nadatnan ko si Mang Lupin na mahimbing na natutulog kaya kaagad ko siyang ginising. Naalimpungatan ng matanda at kaagad itong bumalikwas sa pagbangon nang matapos kong sabihin sa kanya ang mga nangyari. Nasaan na ang asawa ko? Gusto ko siyang makita. Nasa baba po. Ayaw niya pa po sanang ipaalam sa inyo yung nangyari eh. Baka po mamatay siya kapag wala tayong ginawa. Marami po siyang sugat at meron ng mga ugat na lumilitaw doon. Sandali, tulungan mo ako makabangon. May langis ako doon na tinatago. Ibuhos mo yun sa sugat niya. Sige po, halina po kayo. Andon, buksan mo ang kulay itim na drawer na yan. May makikita kang boterya na may likido. Iyan ang kunin mo. Sige, ito nakita ko na. Bumaba ka na at sundin mo ang sinabi ko sa iyo. Ibuhos mo yan sa sugat niya. Opo, maiwan ko na po kayo. Baka sa boses ng matandang lalaki ang pag-aalala sa kanyang asawa ng mga oras na yon. Patakbo kong bumaba sa hagdan at kaagad na ibinuho sa sugat ni Aling Vina ang langis. Ilang minuto pang nakalipas, biglang nawala ang mga sugat na lumilitaw at tumigil din ang pagdurugo nun. Ang epektibo naman ng langis ni Mang Lupin. Saan niya kaya nakuha yan? Mabuti naman at gusto niya pa akong maligtas sa laso ng kalmot ng aswang. Asawa niya po kayo. Grabe nga yung pag-aalala niya sa inyo kanina nung nalaman niya yung mga nangyari. Hindi ninyo basta-bastang mapapatay ang aswang na yon. Isa lang sana ang makakapatay sa kanya. At yun ay ang albularyang malakas. Kailangang matarakan ng sagradong punyal ang puso ng aswang para mapatay siya. Malakas ang aswang kaya sa tingin ko, kahit sinong albularyo o albularya, hindi makakalapit sa kanya. Hindi ako naniniwala. Merong albularya na kayang patayin ang aswang na yon. Darating siya. Pero hindi ko alam kung kailan. Gio, sa'yo ko to'y pagkakatiwala. Isa rin sa mabisang pamatay sa aswang na hanagop. Bilog ng ginto. Para saan naman po ito? Gamitin niyo yan sa aswang. Nandyan nakasalalay ang buhay ng aswang. Sa oras na babasag mo yan, mawawala ang lakas niya. Pasagin ninyo gamit ang sagradong punyal para mas lalong mapadali ang pagpatay sa aswang. Saan naman po kami hahanap ng sagradong punyal? Sa isang albularyo. Wala na kaming kilalang albularyo sa lugar namin bukod dun sa isang matandang lalaki na kasabayan din ni Lolo pero may kalayuan siya ng lugar. Ganun pa man, tinanggap pa rin ni Gio ang bilog na ginto at itinago yon sa kanyang bulsa. Pagsapit ng umaga, nagkulong ang matandang babae sa kwarto nila dahil na rin sa sakit ng namamaga niyang sugat. Siguro kung wala tayo dito, ang lungkot ng bahay ng mag-asawa, no? Sinabi mo pa. Hindi ko nga akalain na itong pagiging kusinera ko magdadala pala sa akin sa ganitong sitwasyon. Malalampasan din natin to. Makakaalis tayo dito at makakauwi. Pero bago yun, kailangan muna nating mapatay ang aswang. Bakit pa gustong-gusto mo silang tulungan? Di ko rin alam eh. Pero dahil na rin siguro sa awa ko kay Aling Vina, mabait naman talaga siya eh. Asawa niya lang yung medyo may pagkamaligalig ang ugali. Pareho talaga tayong judgmental, ano? Kaya nga magkaibigan tayong dalawa eh. Pinagbawalan na kami ng matandang babaeng lumabas ng bahay kapag sasapit na ang gabi dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa amin. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa malakas na kalabog mula sa kusina. Hindi ko na inistorbo si Gio at ako na lang ang lumabas para tingnan kung ano ba ang nangyayari. Nakita kong bukas ang pinto sa kusina kaya sumilip ako sa labas. May narinig akong umaangil. Kaya alam kong aswang yon. Kinuha ko ang rosaryo na binigay sa akin ni Gio saka dahan-dahan na naglakad papunta sa kinaroroonan ng umaangil na nilalang. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ulit ang aswang. Hindi mo ba talaga titigilan na mag-asawa? Mga matanda na sila kaya hayaan mo na silang mabuhay. Hindi ang mag-asawa ang habol ko, kundi kayong dalawa ng kasama mo. Sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin kong mapapatay na kita. Sige, sumugod ka.
Tingnan ko lang kung hindi ka maging abo kapag napasuot ko na tong rosaryo sa liig mo. Ilayo mo yan sa akin! Takot ka sa Diyos namin kaya hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Sabing ilayo mo sa akin yan! Nagulat naman ako nang mabilis itong sumalakay sa akin kaya nabitiwan ko ang rosaryo sa lupa. Dumaga ng aswang sa dibdib ko at kinalmot niya ako. Pinababa niya ang kanyang pangil, sabay hawak niya sa ulo ko para kagatin ako sa leeg. Buong lakas akong lumalaban sa kanya pero alam kong hindi ko siya kakayanin. Ang buong akala ko yun na ang katapusan ko pero nagulat ako nang umangil ang aswang na parabang nasasaktan. Ako ang harapin mo, aswang! Ha? Bumalik ka pa talaga? Oo, para mapatay ka. Mahabang panahon na ako nagtago para magkunwaring aswang para lang mahuli ka. Hindi nga ako nagkamali na isa sa inyo ang aswang. Hindi ako papayag na ang ingratang kagaya mo ang sisira sa plano ko. Kung ganun, labanan mo ko. Hayaan mong babaeng yan na manood kung sinong mananalo sa atin. Dayan, dumating ka. Kalma, ako lang to. Papatayin kitang pangit ka! Sinalakay nito si Dayan kaya iwinasiwas ng dalaga ang kanyang latigo sa ere. Natamaan naman ang aswang sa dibdib at umangil ito sa sakit. Napaluhod ang aswang sa lupa kaya muli siyang hinampas ni Dayan ng latigo pero hindi na ito natamaan. Tumakbo ang aswang sa kakahuyan at hindi na rin siya hinabol ng dalaga. Salamat, Dayan. Pero, sino ka nga ba talaga? Ano ka ba talaga? Albularyo talaga akong nagpanggap bilang kusinera. Bali-balita na may nayayanggaw dito kada taon kaya naglakas loob ako na pasukin ng lugar na to. Pero ang sabi sa amin ni Alivina, posibleng ikaw ang may gawa sa yanggaw kaya yun nangyayari. Isa sa mag-asawang aswang at isa sa kanila, biktima. Alamin ninyo kung sinong biktima at iligtas siya. Kaya hindi ako makasugod dahil pwede kayo madamay eh. Ngayong alam nyo ng totoo, gumawa na kayo ng plano kung paano nyo may liligtas ang kaawa-awang biktima at kung paano natin mapapatay ang aswang na magaling magmanipula. Paalis na sana si Dayan kaya lang narinig namin ang malakas na sigaw ni Gio mula sa loob ng bahay. Nagmadali kaming pumasok at nadatnan namin si Gio na hawak ng aswang habang hinahanda ang mga kuko nito na itarak sa leeg ng kaibigan ko. Tulungan mo ako, Gina! Walang niya ka talagang aswang ka! Umalis ka na kanina, di ba? Pero bumalik ka pa talaga para makuha ang kamatayan mo? Ilang minuto na lang gagapang niya sa buong katawan mo ang lason na mula sa aking kuko, kaya mamamatay ka na rin. Wala akong pakialam kahit na mamatay pa ako. Pakawalan mo kaibigan ko! Alam ko na pamilyar sa iyo ang bagay na ito. Pagmamay-ari ito ng lolo mo na pinatay ko. Ikaw nga! Demonyo ka! Pati ang singsing ng lolo ko kinuha mong hayop ka! Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa kanya! Paano mo ako pagbabayarin, ha? Sa tingin mo ba, mapapatay ako ng isang baguhan na albularyang yan? Baguhan nga ako pero marunong ako makipaglaban sa aswang. Ang tagal kong pinlanong makapunta dito para mapatay ka. Kaya ito na ang napakagandang pagkakataon. Bago mo ako patayin, uunahin ko muna ang lalaking ito! Ginilitan ng aswang sa leeg si Gio gamit ang kanyang mga kuko. Agad namang sumirit ang maraming dugo. Inilabas naman ni Dayan ang kanyang latigo para ihampas sa aswang pero nagawa nitong makailag. Tumakbo ko sa kinaroroonan ni Gio at tinakpan ang leeg niya. Tumalon si Dayan para habulin ng mabilis na aswang tsaka pinaghahampas ng kanyang latigo. Sa tuwing matatamaan ng aswang, nagkakaroon nito ng sugat. Naging aso ang aswang kaya mabilis na inatake si Dayan at kinagat sa kanyang braso. Dayan, mag-iingat ka! Walang niya! Nakagat mo ko? Pwes, pupugutan kita ng ulo! Gina, dito na yata ako mamamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan, gagamutin kita! Bumalik ka rito, ang aswang ka! Tumatakas ang aswang! Hahabulin ko siya bago pa siya makapangbiktima sa labas. Sige, bumalik ka ha! Gio, halika na. Gagamutin kita. May langis ako naiwan sa bag. Ipainom mo yung kay Gio. Sana makaalis ka dito ng ligtas. Hindi lang ako kundi pati ikaw. Hindi pwedeng mamatay ka. Ikaw na lang natitira sa akin eh.
Maiwan muna kita dito ha. Kukunin ko lang yung langis na sinasabi ni Dayan. Eto nang langis. Ako na mismo kumuha nito sa loob ng kwarto ninyo kung saan nakatago yung bag ni Dayan. Akin na po! Ito na, Gio. Inumin mo na. Magtira ka ng para sa'yo, Gina. Mawawala din ang laso ng kalmot ng aswang sa langis na yan. Nang mga sandaling yon, nararamdaman ko nang biglang kumirot ang mga sugat ko. Nanghinginig na rin ang katawan ko. Pinainom ko na kay Gio ang kalahati ng langis habang ang natira ay inubos ko. Maya-maya pa biglang nawalan ng malay si Gio. Kinabahan ako ng mga sandaling yon dahil iniisip ko na baka namatay na siya. Gio! Gio, huwag mo ako iwan! Gina, hindi pa siya patay. Natulog lang si Gio. Ganyan talaga ang epekto ng langis. Pero maya-maya lang magigising din siya at magiging okay na ang lahat. Kailangan ko gamutin ang mga sugat niya. Wag na, gagaling na si Gio. Paano niyo naman po nalaman ng tungkol sa bag ni Dayan? Dahil akong naglagay niyon sa ilalim ng higaan ninyo. Umaasa ako na naiintindihan ninyo ang mensaheng gusto kong iparating sa inyo. Ano? Ano po bang ibig niyo sabihin? Ang aswang na yon ay walang iba kundi ang asawa ko. Matagal na panahon kong sinikreto ang lahat dahil sa takot sa kanya. Swerte ko na lang dahil hindi niya ako ginawang aswang. Siya rin ang may kagagawan ng pangyayanggaw. Yung kinain niyang bituka ng baboy na hilaw, doon ang galing yung yanggaw. Po? Pero paano nangyari yun? Hindi ba sabi mo, tinatanggal mo sa bibig niya ang mga bituka? May nahalong laway niya doon kaya nakayanggaw siya. Ganyan din ang ginawa niya noong una, kaya may nayanggaw din. Bakit niyo siya pinagtakpan? Bakit hindi niyo sinabi ang totoo? Natatakot lang din ako. Kaya sa ganun kalakas dahil may nakukuha siyang enerhiya sa singsing ng lolo mo. Ang pwede lang na makapigil sa kanya ay yung gintong bato na ibinigay ko sa inyo. Nagmaang-maangan pa kayo sa mga nangyari. Sinisi niyo pa si Dayan. Pinagkanulo niyo pa siya sa barangay pero yun pala, si Mang Lupin lang ang aswang. Simula noong una alam kong hindi aswang si Dayan. Sa katunayan, ako mismong tumawag sa kanya para humingi ng tulong na mapatay ang asawa ko. Kaya lang, natuklasan niyo ni Lupin. Kanina lang, may pinalunok siya sa akin na batong mutya ng aswang. Makabukas, isa na rin ako sa mga kagaya niya. Habang nag-uusap kami, bigla namang bumalik si Dayan. Hingal na hingal ito. Sinabi namin sa kanya ang lahat at parang hindi na siya nabigla. Alam niya rin palang aswang ang matandang lalaki, kaya lang natuklasan nga ni Mang Lupin ang balak nila ni Aling Vina. Kinumbinse ng matandang lalaki si Aling Vina na huwag kaming papaalisin dahil papatayin siya nito. At dala nga ng takot, pinigilan kami ni Aling Vina na umuwi. Hindi ba isa kang albularya? Kaya mo pang pasukahin si Aling Vina para mailabas niya yung itim na batong pinalunok sa kanya ni Mang Lupin? Oo, kaya ko. Halika rito, Aling Vina. May natira pa akong langis dito. Inumin mo to para makasuka ka. Para naman saan yung langis na nilagay mo dun sa mga pagkain? Para sana mawala yung yanggaw ni Mang Lupin eh. Nagtataka nga ako kung bakit hindi umepekto. Sa tingin ko, may ginawa ang matandang yun. Bakit ba kasi hindi mo nalang sinabi sa amin kaagad ang mga plano mo? Nung gabing umalis ako, natuklasan na ni Mang Lupin na si Aling Vinang nagpapunta sa akin. Ayokong patayin niya ang matanda kaya tumakas na lang ako. Gagamitin niyang pahain si Aling Vina sa akin eh. Pasensya ka na kung inakala namin na aswang ka. Noon kasing nakita ka namin sa labas nung gabing yon, sobrang takot namin eh. Ang akala ko kami yung gusto mong patayin. Kaya ako nagpakita nun sa inyo para mataboy yung aswang. Gusto niya kayong gawing alay sa kabilugan ng buwan. Kapag may makain siyang tao, mas lalo pa siyang lalakas. Maya-maya pa sumuka na si Aling Vina. Matagal bago niya nagawang isuka ang itim na mutya ng aswang. Habang hinahaplos ni Dayan ang likuran ng matandang babae, bigla namang nagising si Gio. Sa awa ng Diyos, naging okay siya dahil sa langis na ibinigay ni Dayan. Ano nangyari? Buhay ka! Nagawa ko iligtas ng langis ni Dayan. Si Dayan, hindi ba isa din siyang aswang? Hindi! Si Dayan pala,
Albularya, nagpanggap lang siyang kusinera para mahuli at malaman kung sino yung aswang. Si Mang Lupin, siya pala talaga ang aswang. Walang iya na matandang yun. Nagpanggap pa siyang misakit at ulyanin. Yung pala isa siyang aswang. Hindi bale, hahanapin natin siya para mapatay nang sa ganun makauwi na tayo. Saan naman natin siya hanapin? Gina, tingnan mo, nailabas na ni Aling Vina yung itim na mutya ng aswang. Tiningnan namin yon at maliit na bato na kulay itim ang naroon. Hindi na sa akin bago yon. Sa tuwing may nagpapagamot na mga nayanggaw kay Lolo noon ay may mga ganun na rin akong nakikita. Nagsuot si Dayan ng gloves tsaka kinuha yon at ibinalot sa plastic. Kailangan nating tong ilibing o di kaya tunawin sa apoy. Ang mutya na to, maring maghanap ng bagong tagapangalaga niya kapag pinabayaan lang natin kung saan. Kusa tong papasok sa bibig ng isang tao para may mag-alaga lang sa kanila. Kung ganun, iliilibing natin yun sa lalong madaling panahon. Salamat at nailigtas niyo ako, Dayan. Ang buong akala ko naghalit ka na sa akin eh. Ang akala ko hindi ka na babalik. Hindi ko naman po hahayaan na mabuhay lang kayo sa takot. Alam ko na ilang dekada niyo nung tiniis ang asawa ninyo. Gumana nga yung pagpapanggap natin kina Gina at Gio. Pero hindi naman tayo nakalusot sa asawa ninyo. Alam ko kung saan nakuta niya. Marami silang aswang doon, kaya kailangan bago tayo sumalakay, makapaghanda tayo. Huwag na po kayong sumama. Pamilyar sa akin ang lugar na to, kaya sabihin niyo na lang sa akin kung nasaan ang kuta nila. Doon, sa isang kubo, sa tabi ng puno ng balete. Bukas ng gabi magsasagawa sila ng ritual para muling bumalik sa pagkabatang itsura ni Lupin. Ang bato, nasan po yung batong ginto? Nandito sa akin. Kailangan bago magsimula ang ritual, makarating na tayo dun sa kuta. Kailangan na mabasag natin yung bato na ginto sa harapan mismo ni Mang Lupin para mapatay natin siya. Meron ka bang sagradong punyal? Ang lahat ng punyal na nasa bag ko, puro sagrado yon. Sinamahan ko si Dayan na ilibing ang itim na mutya ng aswang sa likod ng bahay ng mag-asawa. Marami pa akong nalaman tungkol sa mga buhay nila. Naikwento ni Dayan na totoo nga na ang pumatay sa kanyang mga magulang ay si Mang Lupin dahil magkalaban sila. Kagaya ng lolo ko, mga albularyo din pala ang kanyang magulang pero namana niya yon. Nang malaman kong mamanahin ko yung pagiging albularyo nila, nangako ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko sila sa matandang aswang na yun. Tama ang sinabi ni Aling Vina. Pinatay niya mga magulang mo. Yung suot niyang singsing, sa lolo ko yun. Kaya, kailangan ko rin yung mabawi. Pareho tayo ng gustong mangyari. Ang maipaghiganti nga ang mga mahal natin sa buhay na walang kalaban-laban sa laso ng kuko niya. Pero, nakagawa na ako ng paraan kung paano yung malalabanan. Paano? May ginawa akong langis na pangontra sa lason. Bago tayo pumunta doon para labanan siya, kailangan muna nating uminom ng langis. Nang sa ganon, siya mismo ang tatablan sa sarili niyang lason. Ang talino mo naman. Paano mo nagawa yun? Buhay pa kasi ang lolo ko. Yung albularyo na tinatakbuhan ngayon ng mga tao para magpagamot, lolo ko yun. Kasabayan niya dati ang lolo mo, kaya lang mas kilala ang lolo mo kaysa sa kanya. Ay talaga? Halos hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko ng mga oras na yon. Hanggang sumapit ang umaga, naghanda kami para sa gagamitin naming pangontra sa aswang. Ibinulgar din ni Aling Vina na hindi totoong may kinalaman ang mga magulang ni Dayan sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Ang sinisisi niya ay si Mang Lupin. Ito raw talaga ang dahilan at may kagustuhan pa na ilaglag ang anak nila. Wala lang mga fetus sa loob ng kwarto namin. Sinadya niyang dalhin yung para kainin niya nang sa ganon makumpleto ang ritual. Wala talagang puso ang matandang yun. Hindi lang siya basta aswang. Isa na siyang demonyo. Kaya dapat mapatay niyo siya at kayo ang manalo. Gagawin namin ang lahat para hindi niyo makain ng mga fetus. Mamayang gabi-kabilugan ng buwan. Yun ang tamang panahon para buksain silang mga aswang. Maghintay ka lang dito sa amin. Kami nang bahala para maubos sila. Hindi, sasama ako. Gusto ko masaksihan ang pag-ubos ng mga alagad ni Lupin. At kung paano siya magmamakaawa para wag siyang patayin. Isa-isa kaming inabutan ni Dayan ng mga punyal na pamatay sa mga aswang. Meron siyang gamit na ang tawag daw sa Bisaya ay baslay. Gawa sa kawayan yon at sobrang tulis ng dulo. Kay Gio niya yon ibinigay.
At ang sa akin naman ay yung karit. Dahil ayaw namang magpaiwan ni Aling Vina, siyang nagdala ng asin at bawang. Dinikdik niya ang bawang at hinalo sa asin. Nakahanda na ang lahat. Hihintayin na lang natin na sumapit ang gabi. Oo, nakahanda na rin ako. Kung maaari lang, pwede bang akong pumatay kay Lupin? Gusto ko lang ipagiganti ang mga anak kong dinukot niya. Dinukot? Oo, tandang-tanda ko kung paano niya gawin yon. Sobrang sakit. Tinukot niya ang mga sanggol kahit umiiyak at nagmamakaho ako sa kanya na huwag niyang gagawin yon. Hindi siya nakinig sa akin. Wala siyang ibang inisip kundi maging hari ng aswang. Mamayang gabi na matutuldo ka ng kasamaan niya. Dumating na ang panahon para magbayad siya sa mga ginawa niyang kasalanan. Bakit niyo naman po tiniis yung ganong klase ng tao? Kaya niya ako nakuha dahil pinatay niya ang unang asawa ko at ang anak ko. Ano? May una pala kayong pamilya? Oo, isang anak na lalaki. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay dahil hindi ko nahanap ang bangkay niya. Sa totoo lang, si Lupin mismong nagsabi sa akin na ikaw ang kukunin ko na kumatay sa mga baboy. Pero hindi pa naman po kami nagkita o nagkakilala ng asawa niyo. Kaya nga ako nagtataka eh. Paano kaya niya nalaman ang tungkol sa'yo? Nakita kong napailing si Gio ng mga sandaling yon. Hanggang sumapit na ang gabi, naghanda na kami para sumugod sa kuta ni Mang Lupin. Masukal ang daan na tinahak namin. Sobrang tataas ng mga damo. Maliwanag naman ang paligid dahil lumabas na ang bilog na buwan. Nakahanda na rin ang mga ipapampuksa namin sa mga aswang kung sakaling may makakasalubong kami. Mahigit 1 oras ang nilakad namin bago kami nakarating sa kanilang kuta. Sakto lang ang dating namin dahil kakasimula pa lang nila na magsindi ng apoy. Tignan niyo, may taong nakahiga sa papag. Yan ang alay nila sa demonyo. Ilang beses na ako nakasaksi ng pag-aalay nila. Ang kanilang ginagawa, ginigilitan sa leeg ang alay tapos ang dugo nito nilalagay sa balde para ipainom kay Lupin. Ginagawa nilang baboy yung tao. Kailangan nating maisalbang buhay ng taong yan bago pa nila gilitan ng leeg niya. Ako na pong bahala sa mga bantay. Gagambalain ko sila sa mga ginagawa nila habang may ginagawa pa si Mang Lupin. Maya-maya lang magsisimula ng ritual. Opo, alam ko na po kung anong gagawin ko. Sasamahan kita, Gio. Dayan, ikaw na lang humarap kay Mang Lupin dahil wala kami kakayahan na mapatay siya. Hahanap lang kami ng magandang pagkakataon ni Gio para mabasag yung ginto na bilog. Sige, umpisahan na natin. Maghiwa-hiwalay tayo. Siguraduhin niyo na hindi niya makakain ng fetus. Kami nang bahala doon. Baka kakailanganin niyo rin ng asin at bawang. Marami ito kaya pwede nating hatiin. Ikaw na ang magdala ng asin at bawang, Gina. Kinuha ko naman ng isang plastik na punong-puno ng asin at bawang. Inuna naming targetin ang aswang na nasa itaas ng puno. 2 silang nandoon, kaya buong lakas ko silang sinabuyan ng asin mula sa ibaba. Nang matamaan ng mga ito, kaagad naman silang naglaho. Paano yun nangyari? Bakit naglaho silang 2? Ang sabi ni Lolo, namamatay talaga mga aswang na mababang uri kahit sabuyan lang sila ng asin. Hindi kagaya ni Mang Lupin. May kapangyarihan kasi siya kaya hindi siya ganun kadaling patayin. Ayun pa mga aswang. Ihanda mo na ang karit mo. Nakahanda na ako. Ano nangyayari? Bakit parang nagkakagulo na yung mga aswang? Alam na yata nilang napasok natin ang kuta nila. Lumaban na lang tayo sa kanila. Oo, dito na mabubuwag ang lahi niyo mga aswang. Isang aswang ang nagpalit anyo bilang malaking aso at sumalakay sa amin. Pareho kaming walang karanasan ni Gio sa pakikipaglaban sa mga aswang kaya hindi ko rin alam kung paano naming nagawang ilaga ng asong yon. Pinagdikit namin ni Gio ang aming mga likuran para pareho naming mabantayan ang bawat isa. Nang muling sumalakay ang aso, tinusok ni Gio ng baslay ang ulo niya pero naabot pa rin nito ang braso ng kaibigan ko para kalmutin. Nang hindi na kumikilos ang aso, ginilitan ko ng karit ang kanyang leeg. Iyan! Putol ang ulo mo, kalimo ka! Tara, doon tayo banda kina Dayan. Oo, mas madami ang kalaban doon. Kaya dapat hindi lang karit ang aasahan mo. Kumuha ka rin ng asin na may halong bawang, kaya doble ang pamatay mo sa kanila. Oo, tara na. Para sa lolo mo at sa mga taong bayan dito sa baryo, tatalunin natin ang mga aswang! Nakita ko na kung saan nilapag ni Mang Lupin yung singsing ni Lolo. Kukunin ko lang yun. Huwag! Delikado!
Nakikipaglaban siya kay Dayan, kaya hindi niya ako mapapansin. Mag-iingat ka. Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan ng singsing na nakalapag sa isang malaking bato. May katabi din yung maliit na mangkok na may lamang dugo at tubig. Napangiti ako nang nasa harap ko na ang singsing. Akma kong kukunin yon nang may humampas sa likuran ko, kaya nadapa ako sa lupa. Huwag mong galawin ang hindi sa'yo. Sa lolo ko yan! Hindi yan sa'yo! Pagmamay-ari ng magulang ko ang singsing na yan na binawi ko lang sa lolo mo. Sakim ka talagang hayop ka! Oo, sobrang sakim ko, pero binabawi ko lang ang dapat sa akin. Akong harapin mo, tanda! Bigla siyang sinalakay ni Dayan gamit ang latigo nito. Nakita ko si Gio nakikipaglaban sa mga alagad ni Mang Lupen na mga aswang. Lumapit naman si Aling Vina sa akin at inalalayan akong makabangon, saka inakay sa gilid kung saan niya dinala ang taong nakatali sa papag kanina. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Teka, paano nga po pala ang pagbasag ng gintong bilog na yun? Kailangang basagin niyo sa harapan niya para masilaw si Lupen sa ilaw nito. Yun ang makakapatay sa kanya. Pwede ko kayong magamit ang karit na to para mabasag ang bagay na yun? Susubukan natin. Nasaan na ba yun? Nandun kay Gio. Teka lang, kukunin ko. Gina! May mga aswang! Sabuyan na natin sila ng asin! Sige, etong sa inyo! Sinabuyan namin sila ng asin kaya bigla na lang naglaho ang mga ito. Tumakbo ako sa kinaroroonan ni Gio para kunin sa kanya ang bilog na gintong yon. Agad naman niyang ibinigay yun sa akin kaya inilapag ko yun sa lupa para hampasin ng talim ng karit. Nang itaas ko na ang aking kamay, may humawak doon kaya napalingon ako. Galit na nakatitig sa akin si Mang Lupen. Binali niya ang kamay ko at kinalmot ako sa dibdib. Sinakal niya pa ako at inangat sa ere. Pumalag ako kaya lang ay hindi ko talaga siya nakayanan. Parehas kayo ng lolo mo. Kahit ano pang gawin mo, hindi kayo magtatagumpay na mabasag ang karugtong ng hininga ko. Kanina ka pa, nang gigigil na ako sa'yo. Etong sa'yo! Lintik kang babae ka! Nakaisa rin ako sa'yo. At sa susunod na matamaan pa kita nitong latigo ko, sisiguraduhin kong manghihina ka na. Mas maigi kung uunahin kitang patayin, Albularya. At ikaw, Gina, dapat lang na mabalian ka pa ng buto hanggang sa maging inutil ka. Buong lakas niya akong itinapon sa isang malaking punong kahoy kaya nabangga ang likuran ko ron. Dinig na dinig ko ang malakas na tunog ng nabali kong buto mula sa likuran. Halos hindi ako makakilos dahil sa sobrang sakit. Gina! Walang iyakang aswang ka! Kahit magsanib puwersa pa kayo, hindi niyo ako mapapatay. Ganun ha. Dito ka lang, Gina. At ipaghihiganti kita sa aswang na yan. Gusto ko lang maging totoo bago kita patayin, Gio. Hindi ba ito ang pinakamagandang pagkakataon para malaman mo kung bakit ikaw ang kinuha ko para kumatay ng baboy? Magpasalamat ka dapat sa akin. At ano naman ang papasalamat ko sa iyo, aswang? Dahil nakita mo ang nanay mo na walang iba kundi ang asawa ko. Ano? Oo, sinadya kong babuyin ka at ang pinatay ko lang ay ang tatay mo. Walang iyak ka, Lupen! Ngayon, Vina, tignan mo kung paano ko patayin ang anak mo na matagal mo nang gustong makita. Naghahanda si Mang Lupen para salakayin si Gio kaya lang hinampas na naman siya ni Dayan ng kanyang latigo. Nahuli ni Dayan ang aswang sa leeg kaya buong lakas niyang ibinagsak ito sa lupa. Hindi pa din tinantana ng aswang si Gio. Muli pa rin itong sumalakay at nagtagumpay na masaktan ng kaibigan ko. Nagpagulong-gulong si Gio sa lupa nang tadyakan siya nito sa sikmura at parang hindi pa nakontento. Sinuntok pa sa mukha si Gio. Alam ko na hindi kayo malalasos sa aking mga kuko, kaya hindi ko ito gagamitin sa inyo. Sapat na ang simpleng paraan ng pananakit para manghina kayo at mamatay. Ang tigas mo talagang aswang ka! Gio! Pumango ka riyan! Hey, hindi ba mas masakit na makita na ang mismong mamamatay ay ang mismong anak mo? Ang sama-sama mo talaga, Lupen! Si Gio na lang ang maaaring matira sa akin kaya hindi ako papayag na patayin mo siya! At ano ang gagawin mo, ha? Eto! Ayan! Susunugin ko ng asin at bawang ang mukha mo!
Dayan, ngayon na! Paluin mo na siya ng latigo! Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang pagiging matigas mo! Lumundag si Dayan sa ere at ilang beses na pinalo ng latigo ang aswang na hanagob. Tinamaan niya ito sa iba't ibang parte ng katawan. Napaluhod sa lupa ang aswang, kaya doon na lumapit si Aling Vina para ibuhos sa ulo niya ang asin at bawang na kalahating plastik pa. Umaangil ang aswang sa hapdi ng kanyang balat. Sinikap kong makabangon para kunin ang karit at buong lakas na hinampas yun sa bilog na ginto, pero hindi ko yun magawang basagin. Ang tigas ng gintong to! Hindi ko kayang basagin! Kung ganon, papatayin na lang natin sa palo ng latigo ang aswang na to! Kahit ubusin mo pa ang lakas mo sa pagpalo sa akin, hindi matatapos ang buhay ko dyan. Maghihina lang ako, pero hindi ako mamamatay. Ganon na! Kunin niyo po yung baslay ni Gio. Italak niyo po yun sa kanya. Sige, ito ang nababagay sa'yo. Ayan! Kulang pa yan para sa lahat ng mga ginawa mo sa akin! Alam mong mabubuhay pa rin ako dahil sa gintong bato ako kumukuha ng hininga. Kahit tadtarin mo pa ang katawan ko sa pagsaksak, hindi pa rin ako matutuluyan. Hayop ka! Bubulagin kita! Ilang beses na sinaksak ni Aling Vina ng baslay ang mga mata ni Mang Lupen, pero totoo nga na hindi pa rin mamatay-matay yung matandang lalaki. At sa sobrang gigil, nilingon niya ang ginto at yun naman ang pinuntirya. Ilang beses niyang tinarak ang baslay sa gintong bato hanggang sa napapansin ko na may lumalabas na maliit na liwanag doon. Sige pa, Aling Vina! Ayun na! Konti na lang mababasag na natin! Tulungan mo ako para mas lalong mapabilis. Baka napalo ng anak ko si Gio. Sige, mabasag ka na. Pakiusap. Paluin mo lang ng paluin ang latigo mo ang aswang na yan para mas lalo siyang magkisa sakit. Ayun na, mabibiyak na po. Takpan niyo ang mga mata ninyo. Mabubulag kayo sa sobrang liwanag ng gintong bato. Hindi nagtagal, nagawa naming basagin ang gintong bato. Agad naming tinakpan ang aming mga mata nang tuluyan ng lumabas ang nakasisilaw nitong liwanag. Naririnig ko ang malakas na pag-angil ng aswang dahil sa sakit. Unti-unting naglaho ang boses nito sa hangin at doon na namin tinanggal ang takip sa aming mga mata. Nakahandusay na si Mang Lupen at bumalik na rin ito sa kanyang tunay na anyo. Hubot-hubad siya at wala ng buhay. Gio, nagising ka na. Ang akala ko'y napuruhan ka na sa pagsipa ng aswang sa sikmura mo. Natakot ako ng sobra. Nasaan na ang aswang? Ayan na si Lupen. Patay na siya. Kailangan nating sunugin ang katawan niya, pati na ang kubo nila. Sige, umpisaan na natin para makalis na tayo rito. Dalian na natin. Magtulungan tayong mabuhat ang katawan ng aswang na yan para maipasok sa loob ng kubo. Gio, anak ko! Sabik po ako mayakap kayo, pero kailangan muna natin tapusin ang bagay na to. Ipapalamon natin sa apoy ang katawan ng demonyong yan. Nagtulungan kami na mabuhat ang katawan ng aswang na hanagob at sinindihan ang kubo. Maya-maya lang kinain na yon ng apoy at doon na namin nilisan ang lugar na yon. 12:00 na ng hating gabi bago kami makarating sa bahay ni Aling Vina. Pare-pareho kaming pagod at may iniindang sakit. Ang mabuti pa magpahinga na kayo. Aling Vina, ayos ka lang ba? Oo naman. Alam na natin ang totoo kaya pwede bang tawagin mo akong nanay? Sigurado ho ba kayo? Oo, sigurado ako anak. Nay, hindi ko inaasahan na makikilala pa kita. Ang buong akala ko, inabandonan niyo na ako simula bata pa ako. Hindi yun totoo. Halos gabi-gabi hindi ako nakakatulog ng maayos dahil palagi kong naiisip kung buhay ka pa ba o patay na. Sobrang saya ko dahil nalaman ko na buhay ka pa at ngayon ay makakasama na kita. Nakikita ko naman ang saya sa mukha ni Gio nang yakapin niya ang kanyang ina. Pagsapit ng umaga, nagpaalam na sa amin si Dayan na umalis. Gusto niya na raw ibalita sa lolo niya na napatay na ang aswang na hanagob. Pareho kaming masaya dahil nabigyan na namin ng hustisya ang pagkawala ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa iyo, Dayan. Kung wala ka, hindi ito nangyari.
Salamat din po sa inyo dahil ginawa nyo kung ano ang tama. Sigurado ako na magiging masaya si Lolo kapag nalaman niyang bagay na to. Simula ngayon, hindi na ako magpapanggap bilang kusinera. Bago ka pa lang na naging albularya pero sobrang bilib ako sa'yo dahil sumaba ka kaagad sa labanan kontra sa isang malakas na aswang. Dayan, sana magkita pa tayo ulit. Oo nga, pero malapit lang naman yung bahay niyo sa amin eh. Pwede ba kaming pumasyal doon ni Gio? Aba, pwede. Yun oh. Sige na, alis na ako. Pahirapan pang pagsakay sa mga tricycle dito. Mag-iingat ka ah. Kayo rin, ingat din kayo. Paalis na sana si Dayan pero naabutan naman siya ng mga tao. Sobrang nagpapasalamat ang mga ito dahil nasagot na ang kanilang mga katanungan kung sino ang aswang. Humingi rin ng pasensya si Aling Vina sa kanila dahil itinago niya ang pagkatao ng kanyang asawa. Naunawaan naman siya ng mga tao kaya imbis na magalit ay naawa pa ang mga ito sa kanya. Pagkaalis ng mga tao, kaming tatlo na lang ang naiwan ni Gio at Aling Vina. Alis na rin kami ni Gina. Gustong-gusto na niya kasing umuwi sa amin eh. Aalis na kayo? Oo, nakakaya naman po kasi sa inyo kung mananatili rin po ako rito. Wala po kasi akong trabaho kaya magiging pabigat lang po ako sa inyo. Anak, hindi ka magiging pabigat. Isa pa, ayaw ko na rin tumira sa bahay na ito. Marami akong masasamang alaala dito. Plano po ninyong lumipat? Sana, aabandonahin ko na lang sana itong bahay kasi wala namang gustong bumili nito. Lalo na kapag malaman nilang aswang ang dating may-ari. Aling Vina, alam ko po na sabi kayo makasama si Gio. Kaya kung okay sa inyo, sumama na lang po kayo sa amin. Doon na kayo tumira kay Gio. Kaya lang, maliit lang yung bahay niya doon. Kubo lang tapos punit-punit pa yung dingding. Kahit na ganon, ayos lang sa akin. Basta kasama ko ang anak ko. Kaya lang, mukhang ayaw naman ni Gio eh. Naku, gustong-gusto ko po. Mag-impake na po kayo, taalis na tayo. Sumama ka na lang po sa amin para hindi na po tayo magkahiwalay. Kamatayan na lang ang makakapaghiwalay sa atin, anak. Nagmadali naman ang matandang babae na mag-impake kaya umalis na rin kami kaagad ng mga oras na yon. Kahit nananakit pa ang mga sugat namin, nakauwi kaming masaya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, ipinaayos ni Aling Vina ang bahay nila ni Gio. Pinalaki niya ito at ginawa niya pang parang mansyon. Iba mayaman ang datingan. Laki ng bahay. Sus, sa nanay ko naman yun, hindi sa akin. Kung ano man ang sa nanay mo, pagmamayari mo na rin kasi anak ka niya. Kailan pa kaya ako makakatira sa ganitong kalaking bahay? Gusto mong tumira sa ganito kalaking bahay, no? Oo, syempre. O sige, ganito na lang. Aasawahin na lang kita para makatira ka rito. Loko ka ah. Totoo nga. Liligawan kita simula ngayon. At kahit hindi ka pumayag, liligawan pa rin kita. At ang gagawin mo lang ay sagutin ako ng napakatamis mong oo. Napatawan na lang ako sa sinabi ni Gio. Nagsimula nga siyang manligaw sa akin sa mismong araw na yon. Hindi ko na rin pinatagal at sinagot ko na siya dahil noon pa man ay may pagtingin na ako sa kanya. Sa ngayon po, patuloy pa rin po ako sa pagiging kusinera. Marami na akong narating na lugar pero hindi ko na naranasan ng ganoon. Kung bago lang kayo dito sa aming channel, huwag na pong mag-atubiling mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo tuwing may bago kaming storya. Nag-a-upload kami ng bagong stories 2 to 3 times a week. At kapag nagustuhan niyo ang kwento ngayon, click like and mag-comment na rin. At kung meron kayong sariling kwento na gusto nyong ibahagi sa aming channel na malay nyo isang araw ay maitampok din natin sa isa sa ating mga storya. Pwedeng-pwede nyong i-email yan sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at more power sa inyong channel. Pamilyar ba kayo